meron pokiakong tipong boom. Until the end of time, 지금난 간절히 원해. Hi guys! Now for our part 3 of our podcast series with Emil, Kurt, and me. Ngayon, pag-uusapan naman namin yung toxic and healthy RS or relationship. Ganon. Ano gusto mo nang pag-usapan, yung negative o yung Ano? Ano muna tayo? healthy muna? Healthy muna tayo. Ikaw ba, sa tingin mo, ano yung isang katangian ng isang healthy relationship? Kasi ako simple lang. Kasi sa akin lang Ah. Sa akin, simple lang. Hindi ko kailangan ng kumbaga sa pagiging healthy relationship, hindi kailangan ng napasiyak para na mag-usap tayo. Tapos, syempre, yung kahit na yung may communication pa rin kayo. Kahit na medyo pangit yung araw, yung dalawa, basta hindi nawawala yung communication. Yun lang sa akin. Wala yung silent treatment, ganyan, wala yung, wala mo na yung Kasi LQ, kung wala yung Pinakang-ayaw ko dito cool sa- off, ganyan. Kaya pinakang-ayaw ko kasi, pag may halimbawa, may galit siya sa akin, o may galit ako sa kanya. Ayoko nung nag-iiyak. Kumbaga ako kasi, pagdating sa mga ganyan kong bagay, parang straight to the point. Kumbaga, sinasabi ko kung ano yung gagawin, nararamdaman ko. Kung galit ako, gano'n. Pero, kumbaga, pagka nagalit naman ako, kaya ko sinasabi yun, para nga kumbaga, para maayas. Sabi ko, But, sino nga ang tinutukoy mo? ano nga lang eh. Kumbaga, syempre yung napakatulog. Sino daw yung tinutukoy no? Sa'yo? Ako naman, yung ba sa kanyang isang katangian ng isang healthy, yung kahit wala kayong communication, pero nandun pa rin yung pagiging faithful mo sa kanya. Yung pag-remain mo as loyal ka sa kanya, yung hindi na kailangan ng communication talaga na kailangan gabi-gabi, dapat gabi-gabi, ay araw-araw, minuminuto, oras-oras dapat magka-chat kayo. Yung mga update man. Yeah, like, yun nga, update, pero yung kailangan, like, isang oras, kumbaga parang hindi naman kasi, Hindi ko nakikita kahit noon, yan sa kanya na. Hindi ko nakikita sa kanya mga kumbaga, tinaan ko lang siya sa kumaga, umaga. Kaya siya, siyempre, yung mga routine sa umaga. Mga usapan sa umaga, di ba? Pinaka-mga may usapan sa umaga. Tapos kahit hindi na kami mag-trip hindi pa. Kasi alam naman namin sa sarili namin, para sa kami obligation. Kumbaga, basta sa isang araw, kahit makapag-update lang siya. Sa akin malaking bagay na yun. yan nga, yun yung problema ko sa sa last ko nun. Siyempre, yun nga, sa kailangan minuminuto, ganyan yung sa minuminuto, dapat oras-oras, after 3 hours, di ka nag-chat, parang may tampo na, may crack na agad. Kumbaga, yung parang to the point, inisip ko nga kung nandun kami sa era na, di ba dati sulutan lang? Tapos kapag nagsulat ka, dapat it takes a few months, years, bago makareceive na reply, di ba? Oh. So pag ganun, hindi kayo mag-survive noon. Kumbaga, tas ang gusto ko din na isang katangian na healthy, yung healthy na relationship, yung kahit mag-away kayo, kahit kahit gano'n pa kalayo yung gap nyo, yung respeto nun pa. Pero sa akin, hindi ko din masyadong gusto yung ang sa akin parang gusto ko 50-50. Healthy, tapos medyo toxic yun. Sa akin, parang balance lang. Kasi, hindi naman, kasi pagkasa. What do you mean by 50-50? Like, parang, paano yung pagka-toxic na Kumbaga, kasi merong, di ba, syempre, pagkaligawan mo, papakita mo yung good side mo, syempre, green flag side mo, yung mga green flag mo, papakita mo yun. Sa akin kasi pagka ako lalo na yung gano'n, yung gusto ko yung dito sa pinapakilala ko na kahit sino ko, yung bad side ko na yan. Titingnan ko kasi, Paano bad side? yung bad side ko, yung mga kinahihilingan ko, yung mga bagay na hindi ko na kayang tanggalin sa sarili ko. Mga bisyo mo, no? Yung kumbaga, syempre, dadating kasi,
Diba, syempre, dadating kayo sa point na parang medyo nagkakasama na. Ayun yung may lalabas mong ugali mo eh. Oo. Titingnan, susubukan mo na agad yung tao na yun kung kaya yung i-handle yung ugali mo. Diba? Kasi yung ano pa naman, yun, yung last ko yun, kaya niya i-handle lahat. Kaso nga lang ang problema sa amin, oras. Oras. Tapos sabi, Oras. 7 years. oras talaga. Ganun ba, 7 years yan. Sa 7 taon na yan, ilang beses na kami nagkita. Kumbaga, nagkakaroon ng ano, nagkakaroon ng red flag, napakarami. Na siya yung dahilan. Kung sabihin mo, sinisisi ko siya. Pero, doon sa totoo lang, kahit mo siya, alam din. Alam din naman niya na, So, inisip mo na wala ka naging pagkukulang sa kanya, gano'n. meron. Sinabi ko naman, Meron. So, hindi lang siya. may pagkukulang naman ako kanya. Kaso nga lang, yung ginawa niya sa akin, yung ginawa niya sa akin nun, na pinaulit-ulit niya lagi. Ayun, parang hindi ko na nasigura. Yun. Tapos makikita niya ano. Sorry. Sinabi ko lang ito to. Hindi niya yun. Relationship pala. Paano yung sa toxic? Ako? Yung sobra-sobra na. Common, ano na eh, common na yung nag-cheat, ng bababae, ganyan. Common na yun eh, nananakit, yun, minumura ka. Pero yung akin kasi, dati yun yung mindset ko, pero ngayon parang dumagdag. Kasi, parang, yung iba, what nila, yung obsessive part nila sa kanya, napaka-possessive nila. Pero hindi, sobrang nakakasakal. I think for me, yun yung toxic talaga na, kasi in a relationship, yung hindi mo siya pwedeng, like, wala ka ng rason na iwan siya, ganun. Kumbaga, wala kang rason para i-hate siya, kasi nga, mahal ka niya. Kaya lang, yung way of love niya, sobra-sobra na, to the point na parang, kina-question mo na yung sarili mo kung tama pa ba to o hindi na. Parang nagiging, Kasi, parang nagiging manipulative kasi. oo. Kumbaga parang, kasi mag-jowa kayo, pero mo lang na magkakontayo gabi-gabi, ganyan ko naman lang. Pero to the point na hindi mo nalagay yung mga kailangan mong gawin. Dahil lahat ng atensyon mo na sa kanya na. Iniisip, like, minsan pati yung schools na mapabayaan mo na. Yun yung mindset ko. Tapos, ito pa, Ang naran mo, hindi pa ako sa kwento eh. sige, tuloy mo. Sige. Yun. Kasi may follow-up question ako. Sige, tanong muna. Hindi, tuloy mo na. Hindi, ito na naman Hindi sa kasi sa, yung itatanong ko sa'yo. Sa'yo, ikaw, ano yung toxic mong toxic mo sa, kumbaga, di ba, nasa isang relasyon ka, ano yung parang ugali mo na kahit sa sarili mo ikaw natotoxic ka? Sarili mo mag-uugali, ha? Ako to mismo maging honest ako. Oh my God! May times na sobrang hyper ko na i-chat ka. May times naman na tinatamad ako reply. Kasi mas, pag gano'n, mas parang, hindi naman siya kaya nakakasawa na siya. Na yun nga, nasanay kasi, sa una, chat. Kaya parang healthy pa. Kaya na siya pag along the way, kumbaga parang, hindi mo na nagagawin kailangan mong gawin dati. So, ako bisa naman, ako naman, naman ako mag-reply. O, nag-reply ako, pero di na ako ganun ka-active, like parang sobrang active ko dati. Pero nag-update ako. Dati, nung ba. Pero yung, kasi nga, kapag, di naman ako nalalaki. Kaya naman ginagawa, hindi naman nag-chat ng ibang tao. Ginagawa ko na yung mga kailangan kong gawin. Nanonood ako, nagbabasa ako, yung mga ginagawa ko talaga. Hindi ko nag-aaway. Kumbaga, parang Pinipili ko yung sarili ko, pero gusto niya lahat ng attention ko sa kanya muna. Like, nagagalit siya, hindi siya nagagalit, na parang nagtatransfer sa akin kapag gano'n. Kasi syempre ako, napupuno ako. Kapag nakakasawa na lagi na lang gano'n, na hindi lang ako makakapag-reply ng ilang hours, yun yung may ginagawa ako, nagagalit siya. So, minsan, may mga times, sinasadya ko na. Yun yung para sa akin, toxic ako sa sarili ko. ayun yung ugali mo.
Kasi nga, minsan kasi, kahit yung fall-out na pinag-aawayan, fall-out na namin open yung about doon, hindi naayos. Kasi, parang may side siya na pinipilit niya, may side ako na pinipilit ko. So ako naman, dahil ayoko siyang iwan, ganyan, tinatry kong i-balance out yung time ko sa kanya, sa time ko sa sarili ko. Kung hindi ko na sasabihin yung toxic mo. Yung galit. Yung toxic ko na lang. Ano yung toxic pag-uwi? Kasi yun sa akin, ang pinaka-toxic. Natotoxican talaga. Ito, talagang lagi mangyari ang kasama. Ano? Pagka yung kumbaga may pinagdadaanan ako, parang nang nangyayari, gusto ko, solo ko. Yung kumbaga solo ko, tapos wala Parang ko pang-usap. inaano mo, parang, Tapos, pag kami nagtanong nun sa akin, halimbawa siya, ganun niya, ganun niya. Parang nang nangyayari, nadadamay siya. Kumbaga nasasama siya sa galit ko. Kaya, yun ang iniiwasan ko talaga na once na may problema ako yung gusto ko. Kasi ayoko pang usapan. Kahit sabihin mo, ang tao ka sa akin, kahit mag-iwit. Kaya ako pinag-usap. Kasi nag-iiba kayo. Parang, ewan ko. nag-issue ka ba? Yan, Nag-issue ka? yan. Wala. Pero hindi yun nabubuksan agad-agad. Hindi nabubuksan yun. Kumbaga, baon na yun. Dadating lang talaga sa point kapag ayaw mo, hindi mo kaya yung problema. Pero may mga time naman na, Sumasabog ka na, no? yung may mga time naman na nagkakaroon na ng problema, ang ginagawa ko lang, ilalabanan ko yung pagkain. Siguro, ayun ko, nakapansin mo din. Nainit, yun lang ako. Wala ako sa, kumbaga wala ako sa aura, wala ako sa sarili. Wala ka sa Ayoko, kondisyon. ayoko na may kausap. Yun. So, ikaw Yun lang naman, yun lang ganun ka. yung galing, Hindi ka nagkasabi. nagsasabi naman ako yung kumbaga, pagka na resolve ko na sa sarili ko, tsaka ako lang sinasabi sa iba. Kumbaga, alam kung paano ko na siya, kumbaga kung na-solve ko na siya sa sarili ko, alam ko na yung magiging sagot ko, tsaka ako lang siya i-share. Kumbaga parang ano ko na, nasagot ko na yun, yung mga katanungan sa isip. Kaya pagka ako nagkukwento sa mga tropa ko, tapos na yung mga pangyayari ko. Laging tapos na. Na-solve ba mo na, no? So, hindi mo galing yung lumalapit ka doon para, Okay, syempre. Hindi masarap ang pagkakataon. So, kahit partner mo siya, ganun. O, paano mo ma-resolve yung mga away niyo sa partner mo kapag ikaw mismo hindi ka marunong mag-reach out sa kanila? Hindi yung mga problema nyo. Halimbawa, yan. Problema sa pagkakataon. Ako sa sarili. Parang kumbaga, hanggang ngayon, inaaral ko pa rin yung sarili ko. Kung paano ako lalagpasan yung mga yun. Ganun, parang ganun kasi ako eh. Ayun ang hindi ko na mabago. Sa akin yung pinakang-toxic, talaga yung toxic ko na hindi ko siya mabago. Na hanggang ngayon, iniisip ko, parang yun. Lagi yun. Lagi nangyayari sa akin ng ganun. Ewan ko, baka nga din rin yung rason kung ba't kami ganun. Hindi kayo nagkakasundo, no? Yung rason. Pero lalo, 7 years. Parang na nga, parang siyempre, pumatok na sa sumabog ng na hindi ko na alam yung paano ko papaliwanagin pa ulit. Yung, hindi ko na, wala na akong maisip. Sobrang nablanko na ako. Kasabay, kahit yung mga sinabi ko na sa kanya, hindi ko na rin naisip. Hanggang sa yun, tapos. Siya naman, hindi naman siya nagalit kasi alam niya rin naman. Kasi hindi naman sa toxic siya eh. Hindi nga lang talaga, meron siyang maling ginawa. Hindi mo makakita. Ano, nag-chat siya, Nilalang siya. Nilalang siya. Taksil! Nabudis siya, gano'n. Nabudis siya. Hindi siya ganun. Kumbaga, nagpaligaw siya sa akin. Tapos nagliligaw ko na sa kanya. Yun ang hindi ko alam. Uy, Ganun pwede ako. yun! Hindi, syempre. Pwede yun! Kaya nga, Pwede yun! oo nga, sa akin Pwede sa isang babae, pwede ligawan ng kahit marami yan. Kahit ilang lalaki pa. Pwede lalaki. Pwede ligawan. No? Pero bakit hindi niya sa akin sinasabi? Na? Hindi niya sa akin sinabi. Ganun, nililigaw sa kanya. Yun ang pinaka-ayaw ko. Hindi ko alam kung ano yung topic. Pero actually, pwede kasi Ito mo magpaligaw. talaga, syempre. Kasi nga, Wala kaya ka nga naman- ligaw eh. Oo, di ba? Kahit Kaya nga, sabi ko manal, sino yung manalo sa inyo, yun yung yun na yun.
Pero Kaso nga yun lang, dapat sinabi niya na sa akin nung una pa lang. Obligado ba sabihin sa'yo? Oo, syempre. Paano naman nasabi ko obligado sabihin niyo? Sabi niya nga dun sa kabila ng nililigaw mo sa kanya. Yun lang. Baka masyod. Baka mahita niya na, baka mahita niya. Pero yun lang naman. Bale, yun yung thoughts namin sa healthy and toxic RS. Pero yun yung thoughts ko sa toxic yun nga, healthy na RS. Siya kasi bata pa siya. So, wala pa yan. Wala pang love life to. Wala pang love life to. Ata, meron ka na? Ilan taon ka na ulit? 9. Meron ka na? Meron ka na? At mayroon din ako, nagka-crush din ako. Parang nagsasawa na din ako. Oh! Pero yun na naman. At doon na natapos ang aming party sa aming podcast. Sa sunod ulit. Bye!